Yan. Okay na. Okay. Okay, basahin ko muli sa aklat ng Lucas chapter 2 verse 25 to 31. May tao noon sa Jerusalem na ang Panginoon. Isang lalaking matuwid, may takot sa Diyos at naghihintay sa katubusan ng Israel. Nasa kanyang Espiritu Santo. Ipinahayag ng Espiritu Santo sa kanya na hindi siya mamamatay hanggat hindi niya nakikita ang Kristo na ipinangako ng Panginoon. Sa patnubay ng Espiritu, si Simon ay pumasok sa templo at nang dalhin doon ni Jose at Maria ang sanggol na si Jesus upang tuparin ang ayon sa hinihingi ng kautusan. Kinarga ni Simon ang sanggol. Pagkatapos, nagpuri siya sa Diyos. Ngayon, Panginoon, maaari na pong yumaong mapayapa ang inyong abang alipin ayon sa inyong pangako. Yamang nakita ko na po ng aking mga mata ang inyong pagliligtas na inyong inihanda sa harapan ng lahat ng bansa. Amen. Amen. Okay. Alam ba natin kung ano yung title natin ngayong araw na ito? Hindi nyo binasa ang mensahe, ang message ko. Ang title natin ngayon ay, Ikaw ang ilaw na sa katauhan. Diba? Dito, napakapalad natin. May tuturing tayong mapalad. Katulad ni Simon is mapalad siya. Nang likhain ng Diyos ang mundo, nilikha niya ang lahat ng bagay. Nilikha niya ang lalaki at babae. Ito'y hininga niya sa ilong at ito'y nagkaroon ng buwan. Pinagpala niya ang tao. Ang sabi niya sa tao, ibinibigay ko sa iyo ang lahat ng halaman. Mga halaman nagkakaroon ng binhi, mga halaman nagkakaroon ng bunga. Ibinibigay ko sa iyo ang lahat ng iyan, pati mga isda. Lahat ng yan ay ibinibigay ko sa iyo. Napakapalad ng tao. Katulad nila, pinagpala sila ng Panginoon sa buhay nila. Bago pa man yun, ang tao, ibinigay na ng Diyos ang lahat ng bagay para sa mga tao. Masasabi natin, nasa kanila na ang lahat na kailangan nila. Pero nung panahon na iyon, inilagay ng Panginoon ng tao doon sa halaman ng Eden. Nilagay niya doon upang sila'y pagyamanin at alagaan ng Panginoon. Sinabi niya sa tao, makakain mo ang alimang bungang kahoy. Maliban sa punong kahoy na nagbibigay ng buhay, ng karunungan sa mabuti at masama. Kapag kinain mo yun, sabi ng Panginoon kay Adan at Eva, ikaw ay mamamatay. Ipinagbawal ng Panginoon sa kanila. Ibinigay na ng Panginoon ang lahat ng bagay sa kanila, maliban lang doon sa punong kahoy na iyon. Sapagkat sa araw na kainin nila yun, sila ay mamamatay. Ang dami pagpapala na ibinigay ng Panginoon sa kanila, pero maliban doon, yun lang ang pinagbabawal ng ating Panginoon para sa kanila. Kaya nga, doon pa lamang ang Panginoon. Nung kainin na Eva at Adan, ang pinagbabawal ng bungang kahoy, ang kamatayan ay pumasok sa tao. Napakadaming pagpapala ibinigay sa kanilang Panginoon, pero nilabag pa rin nila ang kautusan ng Diyos. Nung kainin nila ang pinagbabawal na bungang kahoy, doon lang nila nalaman na sila'y hubad pala. Hubad sila kasi nga nawala sa kanila ang kaluwalhatian ng Diyos. Nawala sa kanila ang kaluwalhatian na ibinigay sa kanila ng Panginoon. Ngayon sila'y hubad. Dahil tayo rin naman, dahil sa ating mga kasalanan, tayo nagiging hubad sa harapan ng ating Panginoon. Every time na tayo ay magkakasala, yung ilaw na yun ay nawawala sa atin, na nagiging symbolize ng kaluwalhatian ng Panginoon. Katulad nila Eva at Adan, sila ay hindi sumunod sa batas ng Diyos, kaya sila ay naging hubad. Nung magtatanghalian na, dumating ang Panginoon, nagtago sila sa mga lamanan. Kasi nga sila ay hubad. Tinatawag sila ng Panginoon, nasaan ka? Nandito po ako nagtatago kasi hubad ako. Sino may sabi sa iyong hubad ka? Ang sabi ng Panginoon, bakit kinain mo ba yung pinagbabawal kong bunga? Kasi yung babaeng ibinigay mo sa akin. Tapos, nangatwiran yung babae, Lord, yung ahas kasi tinukso ako. Imbis na magsisi sila sa kanilang kasalanan, pinagpasa-pasa nila sa iba yung kasalanan nila. Imbis na sa harapan ng Panginoon ay pagsisihan nila kanilang mga kasalanan, isinisipan nila sa iba. Kaya nga sila naging hubad sa harapan ng Panginoon dahil sa paglabag natin sa kasalanan. Tayo rin naman, every time na magkakasala tayo, yung liwanag na yun ay nawawala sa atin. Tayo yung ilaw na sinasabi ng Panginoon, pero nawawala yung liwanag na yun kasi nga wala na yung
kaluwalhatian ng Panginoon sa atin. Tandaan natin, ang tao ay nilikha ayon sa wangis ng Diyos. Dapat tayong kumilos ayon sa kanyang kalarawan. Ang Diyos ay mabuti. Napakapalad natin kasi nga ibinibigay na sa atin ng ating Panginoon ang lahat ng bagay na kailangan natin. Pero ang tao namumuhay pa rin ayon sa kanyang kagustuhan. Kaya nga nung tinukso ng ahas si Eva, kainin mo yan. Magiging katulad ka ng Diyos. Malalaman mong mabutit masama. Kaya nga nung natukso sila, pumasok ang kamatayan. Doon pumapasok yung pangako ng Diyos. Katulad ni Simon, nangako ang Panginoon sa kanya na hindi siya mamamatay hanggat hindi niya nakikita ang pagliligtas, ang Panginoong Jesucristo. Nung nakita niya ang pinangako ng Diyos, sabi niya, maaari na akong yumao. Kaya nga ang Panginoon sa bawat isa sa atin, nangako siya sa atin na sinabi nga niya dito, nung magkasala ang babae, kung babasahin natin kayo, sa Genesis chapter 3, verse 15, kayo ng babae, aking pag-aawayin, binhimot, binhiniya, ay aking paglalabanin. Ang binhiniya ang dudurog sa iyong kulog. Ang sabi ng Panginoon, at sa sakong niya, ikaw ang tutuklaw. Doon pa lang, ipinabatid na ng ating Panginoon yung pangako niya para sa atin. Kasi nga ang tao, dahil sa kanyang kasalanan, sa kasalanan niya, pagpahanggang ngayon, ang tao ay patuloy na gumagawa ng kasalanan. Kaya nga ang kasalanan iyon, naisip ng Panginoon, walang makakalutas na kanilang kasalanan kundi sa pamagitan ng Diyos. Kaya nga, ipinangako ng Diyos sa atin, katulad ni Simon, nangako ang Diyos para sa atin ng kaligtasan. Dahil sa paglabag ng tao sa utos ng Diyos, ang kamatayan ay pumasok. Ngayon, nakaisip ng paraan ng Diyos, isusubo ko ang aking anak para matubos kayo sa inyong mga kasalanan. Ang aking anak mismo, ang ihahandog ko para sa inyo, para kayo bumalik sa kaluwalhatian ko. Para yung kahubaran ninyo ay masuotan ng isang nagniningning na ilaw. Kaya nga, yung kautusan na ibinigay sa atin ng Panginoon, sabi nga niya, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Yung sinabi ng Panginoon, mamamatay ka kapag kinain mo yan. Ang Panginoong Jesucristo ang mag-aalay ng buhay para sa ating mga kasalanan. Hindi tayo ang mag-aalay, kundi ang Panginoong Jesucristo mismo. Dahil sa ating mga kasalanan, ipinahayag ng Diyos sa pamagitan ng kanyang mga propeta ang pagliligtas na gagawin niya para sa ating lahat. Ito'y aabot hanggang sa panahon ito, hanggang sa susunod na henerasyon. Sabi nga ng Panginoon sa Isaiah chapter 7, verse 14, maglili siya ng isang dalaga at magsisilang siya ng isang sanggol na lalaki. Yun ang pangako ng Panginoon. At ganoon din sa chapter 9, verse 6, sapagkat isinilang ang isang sanggol na lalaki para sa atin. Ibinigay sa kanya ang pamamahala. Siya ang tatawaging kahangahangang tagapagpayo. Ang Panginoong Jesucristo, walang hanggan ang kanyang kapangyarihan. Walang hanggan, prinsipe. Ang Panginoong Jesucristo. Ipinangako ng Panginoon. Ipinahayag din ni Isaias. Ang pangako ng ating Panginoon sa Isaiah 53, verse 5 to 6. Ngunit dahil sa ating mga kasalanan, dahil kaya siya nasugatan. Siya ay binugbog dahil sa ating mga kasamaan. Tayo ay gumaling dahil sa pahirap na dinanas niya. Tayo. At sa mga hampas na kanyang tinanggap, tayong lahat ay tulad ng tupang nagkaligaw. Kanya-kanya tayo ng lakad. Ngunit ipinataw ni Yahweh sa kanya ang kaparusahan tayong dapat tumanggap. Habang ang tao ay gumagawa ng kasamaan, habang patuloy sila sa paggawa ng kasalanan, ang Panginoong Jesucristo ang dumaranas ng hirap para sa atin. Sabi ng Panginoon, ipinataw ko na sa kanya ang kaparusahan tayo dapat tumanggap. Habang nagpapatuloy tayo sa ating pagkakasala, ang Panginoong Jesucristo ang tumatanggap ng latay, bugbog. Lahat ng yan ay tinamasa niya para lang sa atin, upang maipadama ng Panginoon sa atin yung pag-ibig niya. Yung pag-ibig na yan ay panghabang buhay na pangako niya para sa atin. Pangako ng ating Panginoon ibinigay sa atin magpahanggang sa henerasyon na ito. Tinanggap natin ang dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga tayo ngayon ay binilang niya ng mga anak niya. Tayo'y kabilang sa kampo ng demonyo. Dati na makasalanan, pero ngayon, tayo'y kabilang na sa liwanag.
Kaya nga, tayo tinatawag na kayo ang ilaw ng sangkatauhan kasi nga nasa inyo na ang Panginoong Jesucristo. Ang damit mismo na suot ninyo ngayon, yun yung katawan ni Kristo, ang dugo niya na inihandog doon sa krus ng Kalbaryo. Hindi natin kayang gawin yun, pero ang Diyos, dahil sa kanyang habag, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak para sa atin. Habang nagpapatuloy sa pagkakasala ang tao, ang Panginoong Jesucristo, pasan niya ang krus hanggang sa Kalbaryo. Tiniis niyang pasanin yun para lamang matupad ang kagustuhan ng Ama para sa atin. Ginawa niya yun para tayo ay maligtas. Sa kamatayan, sinasabi ng Panginoon, kamatayan sa impyerno. Hindi kamatayan ng laman, kundi kamatayan ng ating kaluluwa. Mapupunta tayo sa impyerno dahil sa ating mga kasalanan. Ngunit dahil sa habag ng ating Diyos, dahil sa napakalaki ng pag-ibig niya, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Sinasabi nga sa John chapter 3, verse 16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Napakalaki ng pag-ibig niya sa sangkatauhan, kaya ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak. Upang ang sino man sumampalataya sa kanya hindi mapahamak kundi magkaroon ito ng buhay na walang hanggan. Magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan sa pamagitan ni Kristo. Hindi lamang sa pamagitan niya, kundi sa pamagitan ng dugo na inialay niya doon sa krus. Dumanas muna siya ng hirap para lamang makamtan natin yung kapatawaran ng ating mga kasalanan. Hindi lang basta nagpatawad ang Panginoon, kundi ipinadama niya sa atin ang pagmamahal niya. Yung pag-ibig na yan, dapat nating pangawakan. Huwag nating kakalimutan yung kagandahang loob ng ating Panginoon. Huwag nating kakalimutan yung pagmamahal niya para sa atin. Habang tayo lumalakad, katulad ni Kristo, lumakad siya, pasan niya ang krus, dapat din tayo. Pasanin din natin ang krus habang lumalakad tayo hanggang sa makarating tayo sa harapan ng ating Diyos. Makamtan din natin yung pangako ng ating Panginoon na buhay na walang hanggan. Katulad ni Simon, kahit matanda na, hinintay niya pa rin yung pagdating ng pangako ng Diyos na si Kristo. Nung makamtan niya yun, sabi niya, mapayapa na ako, papanaw. Alam niya na pupunta siya ng langit dahil nakapaghintay siya sa pangako ng Panginoon. Kayo rin naman, dapat maghintay kayo sa pangako ng ating Panginoon, pero dapat ninyo pagliwanagan ang inyong sarili. Huwag niyong hayaan na maging hubad kayo. Panatiliin niyo ang liwanag ng ating Panginoon sa buhay ninyo. Kaya nga, salita ay nagkatawang tao. Kung babasahin natin sa aklat ng John chapter 1, verse 14, ang salita ay nagkatawang tao at nanirahan siya sa piling natin. Nakita doon ang tunay na kaluwalhatian ng ating Diyos Ama. Nakita. Ibig sabihin, ang pangako ng Panginoon ay nandito na. Nandito na ang pangako ng Panginoon para sa atin. Kaya nga nung isinilang ang ating Panginoong Jesucristo, dinala ng kanyang mga magulang si Jesus doon sa templo upang ihandog sa Panginoon. Dahil nakasulat doon sa kautusan nila, kinakailangan ihandog yung panganay na anak sa Panginoon. Kaya nga pumunta sila doon para ihandog ang Panginoong Jesucristo. Sila'y naghandog lang ng dalawang kalapate. Ibig sabihin, si Maria at Jose ay mahirap lang. Ayon sa kautusan, kapag ikaw ay mahirap at wala kang pera, maaari ka na lang maghandog ng dalawang kalapate. Yun na lang ang maaari mo ihandog. Kahit napakahirap nila, inihandog nila yung dalawang kalapate. Pero hindi nila alam. Hindi yung dugo ng kalapate ang magliligtas sa kanila, kundi ang bit-bit nilang sanggol. Si Kristo mismo, bit-bit nila si Kristo. Yung dugo ni Kristo mismo ang magpapatawad sa lahat ng kasalanan natin lahat. Bit-bit, masiging pa ang dugo ni Kristo kesa sa dugo ng kalapate na ibinigay. Yung dugo niya ay sumabot hanggang sa panahon natin. Yung dugo niya mismo ang nagpalaya sa atin, tumubos sa ating mga kasalanan. Tinubos tayo mula sa kapangyarihan ng impyerno. Malaya na tayo ngayon. Hindi na tayo na mapunta ng impyerno. Kasi nga ipinataw ng Diyos ang kaparasan sa Panginoong Jesus. Nasa atin na lang. Choices natin ito kung pipiliin ba natin ang kamatayan o buhay. Nangako ang Panginoon. Ibinigay na, nandun na. Katulad ni Jose at Maria, bit-bit nila yung pag-asa, yung buhay na iyon. Sa atin, sa buhay natin, sa mga pamilya natin. Sabi nga ng Panginoon sa Matthew chapter 5, verse 13 to 16, kayo ang asin ng sangkatauhan.
Ngunit kung ang asin ay mawalan ng alat, paano pa ito mapapaalat muli? Hindi ba wala na itong kabuluhan, kundi itapon at tapakan ng mga tao? Napaka-imposibleng mawalan ng alat ang asin. Kahit ibabad mo sa tubig ang asin, magiging maalat pa rin ang tubig. Kayo, imposible. Kayo'y mga anak na ng Panginoon, imposible na kayo maging anak pa ng mga demonyo. Pero kung kayo ay mawawalan ng alat, sa harapan ng Panginoon, wala na kayong kabuluhan. Kaya nga sabi ng Panginoon, maging asin kayo ng sangkatauhan. Manatili kayong maalat. Manatili kayong may lasa sa harapan ng tao. Sabi ng Panginoon, kayo ang ilaw ng sangkatauhan. Ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol ay hindi maitatago. Gayun din naman, dapat ninyong pagliwanagan ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang mabubuting gawa at papapurihan nila ang Panginoon. Sa pamagitan ng inyong ilaw, ang Panginoon, kapag nakita nila ang inyong ilaw, yung mga gawa ninyo na mabuti, pararangalan nila ang Panginoon. Dahil sa inyo na nagliliwanag, mga kapatid, sa loob ng inyong tahanan, kayo ba'y nagliliwanag? Hindi na nga kayo nagliliwanag sa salibutan. Sabihin natin sa loob ng tahanan na lang, kayo ba'y nagliliwanag? Katulad ng preaching ng last week, mga lalaki, ginagampanan ba ninyo yung tungkulin ninyo? Sabi ng Panginoon, kayo ang simbolo ng ulo ni Kristo. Kayo ba'y halimbawa sa pananampalataya sa iyong asawa? Halimbawa ka ba sa pananampalataya sa iyong mga anak? Halimbawa ka ba sa iyong kapatid? Napakapalad ninyo. Sa lahat ng inyong pamilya, kayo'y tinawag ng Panginoon para magliwanag. Napakaraming tao sa mundong ito, bilyon na katao sa mundong ito. Pero pinili ka ng Panginoon, nakasulat yung pangalan mo sa aklat ng buhay. Napakapalad mo. Mapalad din ako. Kasi nga pinili tayo sa dami ng tao. Hindi lahat ng pinili ng Panginoon ay papasok sa langit. Pero kayo, mapalad kayo kasi nga pinili kayo ng Panginoon para magliwanag sa loob ng sambahayan. Dapat mga lalaki, maging halimbawa kayo sa pananampalataya. Ganon din ang babae. Sabi nga nila, mga babae, kayo ang ilaw ng tahanan. Nagagampanan niyo ba yung tungkulin ng bilang isang ilaw sa loob ng tahanan? Kailangan mag-ilaw kayo sa loob ng tahanan. Halimbawa ba kayo sa pananampalataya sa iyong asawa? Sa iyong mga anak? Nakikita ba yung isang ilaw na iyan sa inyong harapan? O kaya naman, yung asawang lalaki, nagigame siya. Yung asawa naman, nagtitiktok. Yung mga anak naman, nagsiselfone, YouTube. Kanya-kanya sila. Kanya-kanya ng gawain. Yun ba'y may tatawag na ilaw sa loob ng tahanan? May tuturing bang may ilaw ang tahanan? Kung ang bawat isa ay may kanya-kanyang pinagkakabalahan, may tuturing ba yung lalaki na ulo ni Kristo kung siya ay habang siya ay abala sa paglalaro, kung ano man ginagawa niya sa libutan ito? May tuturing ba ang babae na ilaw habang siya ay puro cellphone? Wala siyang ginagawa. Ang tunay na ilaw, yung tunay na mga magulang. Dapat kayo mismo maging halimbawa sa inyong sambahayan. Imbis na turuan ninyo ang inyong mga anak sa pagbabible study, imbis na turuan niyo sila, anong ginagawa? Kanya-kanya kayo. Kung anong ginagawa ng mga magulang, ganun din ang ginagawa ng mga anak. Paano kayo magkakaroon ng ilaw sa sangkatauhan? Sa loob mismo ng bahay, walang ilaw. Dapat halimbawa kayo sa pamagitan ng mga gawahan ninyo. Sabi nga ng Panginoon, magliwanag kayo upang papurihan nila ang Panginoon sa mga gawa niya mabuti. Kaya may mga magulang na nagtitiktok. Hindi ko maunawaan kung bakit sila nagtitiktok. Alam niyo, sa harapan ng Panginoon, may nakasaad ba sa Biblia na kung saan humarap ka sa camera, magsayaw-sayaw ka, nalulugod ba ang Panginoon sa ginagawa ng mga tao? Sa TikTok, maraming hubad. Bitaw na ang kanilang kaluluwa, nagsusuot sila ng mga bikini. Lahat ginagawa nila para lang mapansin ng mga tao.
Pero sila ba'y nagbibigay ng liwanag sa sangkatauhan? Nagbibigay sila ng pagkawasak? Ibig sabihin ng pagkawasak, nagiging sanhi sila ng pagkakasala. Nagiging sanhi sila ng kamatayan sa impyerno. Sa harapan ng Panginoon, sasabihin ba ng Panginoon, pagsayaw ka sa harapan ko, nalulugod ba ang Panginoon sa ginagawa natin? Hindi ko maunawaan kung bakit ganoon ang mga ginagawa ng mga ibang Kristiyano. Bakit ginagamit nila ang social media? Isipin natin mabuti, kung tayo ba'y ilaw na sa katauhan. Kung anong magulang, siya rin ang ginagawa ng anak. Magulang, vlogger, anak din, vlogger na rin. Ayaw nilang mamuhay sa liwanag. Imbis na turuan nila ang kanilang mga anak. Kaya nga sa oras ng pagkain, hindi sabay-sabay ang mga pamilya. Hindi sila nagiging ilaw, hindi nila ipinapakita yung example ng pamumuhay sa pananampalataya. Sa oras ng pagkain, yung anak nandun sa kwarto, nagsiselfone, nag-games. Gayon yung nanay kumain na, yung tatay kumain na, hindi sabay-sabay sa pagkain. Imbis na makita nila na sa oras ng pagkain, nagdarasal. Matutunan nila kung paano magdasal, pagpasalamat sa Panginoon. Hindi nila nakikita iyon. Doon pa lamang, makikita ninyo, walang liwanag sa pamilya. Alam niyo, isang patotoo ng isang mananampalataya. Gumising siya, isang lalaking gumising. Pagkagising niya ng umaga, nagdamit siya ng itim. Umiiyak siya. Habang nakasuot siya ng damit, umiiyak siya. Nagising din ng kanyang asawang babae. Isa itong mananampalataya. Nagising siya. Nung pagkagising ng kanyang asawang babae, ang sabi niya, anong nangyari sa'yo? Ba't nakasuot ka ng damit ng pang-itim? Ba't ka umiiyak? Anong iniiyak mo? Ang sabi niya, may namatay. Sinong namatay sa pamilya natin? Walang namatay sa pamilya natin, namatay si Kristo. Ha? Paano namatay si Kristo? Gayong buhay si Kristo. Hindi mo ba napapansin? Sa'yo mismo, nakita kong patay si Kristo. Kaya nagluluksa ako na patay si Kristo. Sa loob ng pamilya, patay si Kristo. Hindi ko makita na buhay si Kristo sa loob ng pamilya. Kaya ako nagluluksa kasi nga nakikita ko sa iyo na patay si Kristo. Hindi buhay si Kristo sa buhay mo. Wala kang ilaw. Kaya ako nagluluksa ngayon kasi nga pinapakita mo na patay si Kristo sa buhay mo. Kaya sa loob ng tahanan, ipakita ninyo na buhay si Kristo sa pamagitan ng ilaw na ibinigay sa inyo ng ating Panginoon. Biruin mo, alam niya buhay si Kristo pero sinabi niya patay si Kristo. Hindi ko nakikita sa iyong mga gawa. Kapag patay si Kristo sa loob ng tahanan, puro stress lang ang mga tao. Puro awayan, puro problema. Yun ang patay si Kristo sa loob ng tahanan. Wala ang pananampalataya, wala ang pakikiisa, wala yung pagdarasal. Patay si Kristo sa loob ng tahanan. Paano niyo masasabi na kayo ay ilaw na sa katauhan kung sa inyo mismo sa loob ng tahanan, hindi niyo pinapakita ang ilaw na iyan? Paano niyo masasabihin sa labas na manampalataya ka kay Kristo? Gayong ikaw mismo, pinatay mo na si Kristo sa buhay mo. Paano mo masasabi sa kapatid mo, kapatid, dali ka, alisin ko ang iyong puwing. Sabi ng Panginoon, hangal, kapag kunwari, alisin mo muna ang puwing sa iyong mga mata, ang troso na nakaharang sa iyong mga mata, nang sa gayon makakita kang mabuti. At saka mo sabihin sa iyong kapatid, alisin ko ang iyong puwing sa iyong mga mata. Sa atin mo muna mismo. Huwag natin sabihin sa ating mga kapatid, alisin ko ang iyong puwing sa iyong mga mata. Sa atin mismo muna, ipakita natin yung liwanag kay Kristo. Ipakita natin na kasama natin ang Panginoon. Binago na tayo ng Panginoon. Wala na tayo sa dati nating pamumuhay. Yun ang tunay na pamumuhay kay Kristo. Yun ang tunay na pagmamahal natin sa ating Panginoon. Tinanggap natin si Kristo. Pinatawag tayo sa ating mga kasalanan, pero namumuhay pa rin tayo sa kadiliman. Social media, yan ang paraan ng demonyo. Paraan ng demonyo ang social media para ilayo ang tao sa liwanag.
Sa social media, tignan ninyo yung mga bata. Yung mga bata ngayon, napakatigas ng ulo. Cellphone ang hinahanap. Pero mga magulang pinagbibigyan ng mga anak, bibigay ang cellphone. Ngayon, ang mga bata napakatigas na ng ulo. Lumalaban ang mga bata dahil yun ang napapanood nila sa cellphone. Pero yung mga magulang walang pake. Basta, okay lang para sa amin. Kanya-kanya tayo. Basta walang stress. Gawin ko kung gusto ko, gawin yung gusto niyo, bahala kayo. Sa loob ng mismo ng tahanan. Maawa kayo sa inyong mga anak. Habang bata pa ang inyong mga anak, iligtas niyo na sila. Huwag niyong dalhin, huwag kayong maging sanhi ng pagkakasala. Huwag niyong hayaan na kayo mismo maging dahilan kung mapupunta sila sa impyerno. Ngayon, yung uso, TikTok. Alam niyo, yung anak-anakan ko na pamangkin ng asawa ko, tinuturing akong ama. Ako ang tinuturing na ama niya ngayon. Pero nakita ko sa kanya, bata pa lang siya. Nahumaling siya sa TikTok, ang suot niya hanggang dito lang. Tapos ang liit ng shorts niya. Kita lahat. Bata pa lang. Natutunan na niya mag-TikTok. Sa palagay ba ninyo, yung kanyang kaluluwa, saan mapupunta? Kasi nga walang nag-guide sa kanya ng tama. So kayo mga magulang, kayo mismo ang papatay sa kaluluwa ng inyong mga anak. Kung hindi nyo pipigilan ang paggamit ng cellphone sa inyong mga anak, kayo mismo ang papatay sa kanila. Matutuwa ba kayo kung makita ninyo ang inyong anak nasa impyerno na? Hindi ba kayo maawa sa kanila? Kaya nga kayo mga magulang, kayo mismo maging halimbawa sa inyong mga anak. Pigilan ninyo ang paggamit nila ng cellphone. Ang ibigay nyo sa kanila ang Bible. Kung hindi mo sila makapagbasa ngayon, basahan nyo sila ng Bible. Magbasa kayo ng Bible, samahan nyo sila, yung mga anak ninyo, turuan ninyo. Darating ang araw, makikita nila at maaalala nila na ang inyong mga magulang, sasabihin nila, natatandaan ko nung bata ako, binabasahan ako ng aking mga magulang ng Biblia. Nakita ko ang aking mga magulang na nagdarasal sila sa oras ng pagkain. Pero anong maalala nila sa inyo kung sila nasa impyerno na? Sasabihin lang nila, bakit hindi nila sinabi sa akin ang katotohanan? Bakit hindi itinuro sa akin, gayong Kristiyano pala sila, gayong kilala pala nila si Kristo? Bakit hinintay pa na mapunta ako sa impyerno? Hindi ba kayo naawa? Para lamang mawala ang problema nyo. Cellphone ang ibibigay nyo sa inyong mga anak. Kayo mismo magdadala sa kanila sa impyerno. Hindi dahil sa kasalanan nila, kundi kayo mismo. Kaya nga sinasabi kayo, maging ilaw na sa katauhan, ibig sabihin, iligtas ninyo yung mga tao na papunta ng impyerno. Hindi kayo yung maging sanhi ng pagkawasak ng inyong pamilya. Kayo mismo, pag-isipan ninyo mabuti. Tigilan ninyo ang social media. Ang pagkukulan ninyo ng pansin ng Biblia. Sabi nga ng Panginoon, huwag kayo makiayon sa takbo ng mundong ito, mag-iba kayo ng landas. Kung ano ang uso. Sa palagay niyo ba, ilang tao na napunta ng impyerno ngayon dahil sa social media? Ilang tao ang sumasayaw sa impyerno habang sila nakalubog sa apoy? Habang sumasayaw sila, nararanasan nila ang hirap. Iniisip nila, bigyan mo ako ng second chance. Pero wala na second chance sa impyerno. Habang nabubuhay tayo, binibigyan tayo ng pag-asa ng ating Panginoon na magsisi sa ating mga kasalanan. Tigilan na natin yung mga bagay na iyan. Kung hindi nyo kayang i-give up yung mga bagay na yan, isipin na lamang niyo si Abraham. Si Abraham, napakalaki ng pananampalataya niya. Ipinagkalap sa kanya ang pangako ng Diyos na magkakaroon siya ng anak nang ibinigay sa kanya yung anak. Sabay sabi ng Diyos sa kanya, ihandog mo sa akin ang iyong anak. Napaka-unfair naman yun, ipinangako mo sa akin, ngayon pa lang ibinigay mo lang, ngayon ihandog ko naman sa iyo. Pero ginawa ni Abraham yun, isinurrender niya sa Panginoon, ipinakita niya yung pananampalataya niya. Kaya nga, doon din makikita ninyo, kung hirap kayong isuko ang lahat ng niya na nagbibigay sa inyo ng pagkakasala, isipin niyo si Abraham. Nakahaya niya kasi nga, dahil sa pananampalataya niya sa Panginoon, sa inyo mismo. Sabi nga ng Panginoon, kung ang mata mo pinagmumula ng pagkakasala, kung ang iyong kamay o paa pinagmumula ng pagkakasala,
dukutin mo at putulin mo yan. Mas mabuti pa makapunta ka ng langit na kulang ang iyong katawan kaysa mapunta ka sa impyerno sa buong iyong katawan. Kapatid, kung ang cellphone na yan o mga social media ang pinagmumula ng pagkakasala, pagkasira ng inyong pamilya o pagkapunta ng impyerno ng inyong mga anak, alisin nyo na ninyo yan. Alisin na ninyo. Ngayon pa lang, isuko na ninyo sa Panginoon yan. Madalas yan ang pinagmumula ng pagkakasala ng sangkatauhan. Iniisip nila, the more na natutuwa sila, the more na nanonood ang maraming tao sa kanila. Pero hindi nila iniisip, the more na maraming nanonood, maraming tao ang nagkakasala. Dumarami ang pagkakasala. Dumarami ang tao papunta sa impyerno dahil sa kanya. Sabi nga ng Panginoon dito sa Mateo, mas mabuti pa sa tao ang siya'y bitinin sa liig. Pero yun, sabi ng Panginoon, mas mabuti pa sa tao na yun ay bitinin sa liig. Ng isang malaking gilingan bato at itahapon sa dagat. Ayaw ng Panginoon na makita ang tao na yun. Sabi nga ng Panginoon, yung pinagmumula ng sanhi ng pagkakasala, isa, kinakailangan itapon sa dagat. Ayaw ng Panginoon na pinagmumulan tayo ng pagkakasala. Ayaw niya makita tayo. Bibitinin ka sa liig at itatapon sa dagat para hindi ka na makita pang muli ng Panginoon. Kasi ayaw niya, sabi niya, sanhi ng pagkakasala ng isa sa malilit na ito ng mga mananampalataya. Nadadamay yung mga mananampalataya dahil sa iyo. Nadadamay dahil sa mga nakikita nila sa iyo. Nadadamay yung lahat ng mga tao dahil sa mga kagagawan mo. Kaya nga, sabi ng Panginoon, kahabag-habag ang daigdig sa dami ng kasalanan, sa dami ng tuksong pinagmumulan ng sanhi ng pagkakasala. Hindi maiiwasan ang pagdating ng tuksong, ngunit kakilakilabot. Kakilakilabot ang sasapitin ng taong pinanggagalingan nito. Yung pinanggagalingan ng pagkakasala ay kakilakilabot para sa kanya. Sa mga nagmagamit ng social media, kakilakilabot ang sasapitin nila kasi nga pinagmumula sila ng pagkakasala. Ang kakilakilabot na yun yung ang impyerno. Yun yung ang impyerno na. Sa impyerno yung apoy hindi mamamatay at yung uod hindi mamamatay. Matakot ka kung pinagmumulan ka ng pagkakasala sa loob ng tahanan. Matakot ka kung dahil sa iyo yung mga anak mo mapunta impyerno. Ikaw mismo kakilakilabot para sa iyo yan. Kaya nga, yung kasalanan na iyan na pinagmumulan ng pagkakasala, putulin mo na. Nang sa gayon yung liwanag sa iyo ay manatili at makita ng mga tao na nagliliwanag ka talaga at papupurihin nila ang Panginoon. Kaya nga, paano mo mai-evangelize sa mga tao, yung kapatid mo, pamilya mo, kung sa iyo mismo ay wala kang liwanag? Sasabihin lang nila sa iyo, hangal ka, alisin mo muna ang troso sa iyong mga mata. Saka mo sabihin sa akin, alisin ko muna. Aalisin ko yung tuwing ko. Tayo mismo magiging halimbawa tayo sa pananampalatayang ito. Kaya nga, sabi nga ng Panginoon, huwag ninyong ipailalim sa kapangyarihan ng kasalanan ang alinmang bahagi ng inyong katawan. Habang nagsasayaw ka sa camera, sabi ng Panginoon, huwag mong ipailalim. Huwag mong ipailalim sa kapangyarihan ng kasalanan ng alinmang bahagi ng iyong katawan. Sagrado ang iyong katawan. Bakit mo ihaharap sa camera upang ipanoorin ng maraming tao? Ikaw ay sanhi ng pagkakasala. Ikaw mismo. Kaya nga kakilakilabot para sa iyong naghihintay na parusa ng Panginoon. Mapupunta ka ng impyerno. Hanggat may pag-asa ka, binibigyan ka ng Panginoon ng chance na magsisi. Bilang kasangkapan, sabi nga ng Panginoon, bilang kasangkapan sa paggawa ng kasamaan. Sa halip, pasakop kayo sa Diyos bilang mga taong namatay na at muling binuhay. At inihandog ninyo sa Kanya ang inyong katawan bilang kasangkapan sa kabutihan. Sagrado ang ating katawan. Nakalimutan ba natin? Ng ating katawan ay templo ni Kristo. Ito'y templo ng Banal na Espiritu Santo.
Ngayon, gagamitin natin bilang kasangkapan sa kasamaan. Ngayon, sasabihin mo, sino ang iyong ama? Sabi ng Panginoong Jesucristo, ang ama mo ang diablo. Kasi sinusunod mo ang gusto niya. Hindi mo sinusunod ang gusto ng Panginoon, kundi ang diablo. Ipinapailalim mo sa kapangyarihan ng kasalanan ng iyong katawan. Ginagamit mo lang yan para sa pansarili mo. At ngayon magdadamay ka pa ng maraming mga kaluluwa. Maraming tao mapupunta sa impyerno dahil sa iyo. Utos ng Panginoon, maging ilaw tayo na sa katauhan. Ang utos niya sa atin, tayo'y muli ng binuhay. Tayo'y namatay na sa kasalanan. Wala na tayo sa dati nating katauhan. Kaya bakit ka pa namumuhay sa ganyang paraan? Dapat iba na yung pamumuhay mo. Hindi na ganyan ang dapat mong isabuhay. Mamuhay ka ayon sa kalooban ng ating Panginoong Jesucristo. Kapayapaan ang binibigay sa atin ng Panginoon. Kapayapaan sa bawat paglakad natin. Pero, kung hindi kapayapaan ang ibinibigay niyo, distraction sa mga kaluluwa, papupunta sa impyerno lahat ng mga nadadamay mo. Ikaw mismo pagsisihin mo lahat ng iyong mga kasalanan. Kapatid, isipin natin mabuti. Sa bawat pagsasalita natin, kung tayo ba'y pinagmumulan ng pagkakasala ng mga tao, baka magpahanggang ngayon, may galit ka pa rin sa mga tao. 10 years lang nakalipas, yung ginawa ng iyong asawa hanggang ngayon hindi mo pa nakakalimutan. Parang refresh pa rin para sa iyo. Baka yung mga pagkakasala ng ibang tao, habang panahon mo nang bibit-bitin. Mga kapatid, isipin mo mabuti. Ang tao hindi nagpapatawad, hindi rin patatawarin ng Panginoon. Yung mga bagay na nakaraan na, 10 taon na nakalipas yan, iwanan na ninyo. Manatili kayo sa liwanag. Baka yung mga pag-uugali ninyo, pinagmumulan ng pagkakasala. Dapat makita sa inyo ang liwanag na iyan ng Panginoon. Kung titignan natin, walang mabuti, sabi nga ng Panginoon, walang mabuting puno kung masama ang kanyang bunga. Sinasabi ng mundong ito, kung ano ang ina, ganun din ang mga anak. Kung ano ang tatay, ganun din ang mga anak. Pero sinasabi ng Panginoon, kung mabuti ang puno, mabuti din ang kanyang bunga. Sinasabi lang ng Panginoon yun para maging halimbawa tayo na dapat ang mga magulang ay maging mabuti upang ang kanilang mga anak ay magiging mabuti din naman. Isang halimbawa na ipinapakita sa atin ng Panginoon. Na kung ang mga magulang ay masama, ang kanilang mga anak ay magiging masama din. Kasi nga, hindi sila halimbawa ng kabutihan na sinasabi ng ating Panginoon. Kaya mga kapatid, sabi nga ng Panginoon, maaari ba kaya mag-akay ang isang bulag sa kanyang kapwa bulag? Hindi maaari. Sabi ng Panginoon, kapwa sila mahuhulog sa hukay. Kung bulag ang magulang, mabubulag din naman ang mga taong inaakay nila. Hindi sila makakakita kasi kapwa sila bulag. Kaya nga buksan ninyo ang inyong mga mata nang sa gayon makaakay kayo ng mga bulag. Mga taong walang pananampalataya. Buksan ninyo ang inyong mga mata, pagliwanagin ninyo ang inyong mga mata. I-fix ninyo ang inyong mga mata sa harapan ng ating Panginoon. Yung mga kasalanan ninyo, pagsisihin ninyo, upang sa gayon magliwanag kayo. Makakita kayo ng mas maliwanag. Nang sa gayon, makaakay kayo ng mga taong sasampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Yan ang nais ng ating Panginoon. Kaya nga sabi ng Panginoon, bakit niyo ako tinatawag ng Panginoon, Panginoon? Gayon, hindi naman ninyo tinutupad ang aking mga sinasabi. Kaya nga napaka-importante sa pakikinig ng salita ng Diyos. Na ang salita ng ating naririnig ay pinagbubulayan natin sa ating pag-uwi sa bahay. Pinag-aaralan natin ang salita ng Diyos. Nang sa gayon, may isa buhay natin. Tumatawag tayo, Panginoon, Panginoon. Pero sabi ng Panginoon, hindi mo naman sinusunod ang mga salita ko. Ngayon, okay ka, na-bless ka, pag-uwi mo ng bahay, back to normal. Balik ka sa pagiging makasalibutan. Sabi ng Panginoon, ang tunay na nakikinig sa akin ay yung tao na nagtayo ng pundasyon na bahay na gawa sa bato. Dumating yung baha, dumating ang bagyo, hindi na tinag
ang bahay kasi nga gawa sa bato. Pero yung tao na hindi nakikinig sa aking mga salita at hindi ito sinusunod, yun yung tao nagtayo ng pundasyon ng bahay doon sa buhanginan. Dumating ang baha, nawasak ang kanyang bahay. Kasi nga, ang pundasyon niya ay napakahina. Kaya nga tayo, mahina tayo. Mahina tayo sa pakikipaglaban sa lahat ng mga pagsubok, sa lahat ng mga tukso. Kasi nga, ang pundasyon natin ay napakahina. Ang pundasyon natin, hindi natin pundasyon yung bato. Ang bato na yun, yung sinasabi na pundasyon na si Yesu Cristo mismo. Kung ang pundasyon ninyo ay si ang Panginoong Yesu Cristo, kahit anong pagsubok o tukso man yan ng demonyo, hindi kayo matitinag. Amen. Sinong nakatalo sa ating Panginoong Yesu Cristo? Wala. Kaya nga sinabi niya, may kaunting liwanag lang. Kaya niyang pag-ilawan ng buong kwarto. Kayo mismo ang liwanag na yun sa loob ng inyong tahanan. Isa man sa inyo, tinawag ng Panginoon, kaya niyang pagliwanagan ang buong tahanan. Kaya manatili ka sa liwanag kung ikaw man ay tinawag at pinili ng ating Panginoon upang sa gayon ang buong sambahayan ay maligtas. Amen. Kung alam niyo ang kwento ni Pablo at ni Silas, nung panahon na sila ay kulong, nung gabi na sila nasa kulungan, sila ay nananalangin at umaawit ng himno. Habang sila ay umaawit, lumindol. Nabuksan yung kulungan at natanggal yung kanilang mga kadena. Nung makita ng bantay yun, nung makita niya yung bantay, kinuha niya yung kanyang kutsilyo. Magpapakamatay sana siya. Kasi nga, alam niya na papatayin din naman siya. Magpapakamatay na sana siya. Pero, sinabi ni Pablo, huwag mong gawin niyan. Nandito kaming lahat. Kaya nga, natakot yung bantay. At sabi niya, Ginoo, ano pong dapat kong gawin upang ako ay maligtas? Tinanong niya si Pablo. Ito yung nakasaad kung babasahin natin sa aklat ng Gawa chapter 16. Sa Gawa chapter 16, 25-31. Ang sabi niya, ang sagot ni Pablo, manampalataya ka sa Panginoong Jesucristo. Ikaw at ang iyong pamilya ay maliligtas. Kaya nga si Pablo ay pumunta sa tahanan ng bantay. Nakinig sila ng salita ng Diyos at sila ay sumampalataya at naligtas. Sabi ng Panginoon, ikaw, sumampalataya ka, ikaw at ang iyong pamilya ay maliligtas. Pero paano kung ikaw mismo ang dahilan ng pagkakasala ng sangkatauhan ng iyong sambahayan? Kaya nga ikaw mismo magdadala kay Kristo sa iyong tahanan. Katulad ni Maria at ni Jose, bit-bit nila si Kristo. Nakita ng mga tao, nakita ni Simon, yung pagliligtas ng Panginoon, kayo mismo. Bit-bit niyo sa inyong tahanan, dalhin niyo sa tahanan si Kristo. Upang ikaw at ang iyong sambahayan ay maligtas. Yan ay pangako ng Panginoon. Kaya nga nung pumunta si Pablo, ipinahayag niya ang salita ng Diyos doon sa tahanan na iyon. At ang buong tahanan na iyon ay sumampalataya. Kaya kayo kapag sa Bible study, huwag niyong i-ignore. Huwag niyong i-ignore yung Bible study sa inyong tahanan. Kasi nga yung salita, ang Panginoong Jesucristo mismo, bit-bit doon sa tahanan ninyo. Bakit niyo ini-ignore ang Bible study sa tahanan ninyo? Si Kristo mismo, yung bit-bit na yung kaligtasan para sa inyong tahanan. Huwag niyong i-ignore. Huwag niyong baliwalain. Kaya nga, mga kapatid, ikaw yung ilaw na sa iyong sambahayan. Magliwanag ka. Alisin na ninyo yung sumpa sa inyong buhay. Sinasabi ng Panginoon dito sa Exodus chapter 25, chapter 20, verse 5-6. Huwag mo silang yuyurukan o sasambahin. Ang kasalanan ng magulang ay sisingilin ko sa kanilang mga anak. Sa ikatlo at ikaapat na saling lahi. Hindi dapat natin putulin yung saling lahi na yan ng kasalanan. Dapat mag-umpisa sa atin yung bagong buhay, yung kaligtasan na yan. Hindi na tayo yung sa panahon na henerasyon na saling lahi na nasa ilalim ng kasalanan. Dapat nasa henerasyon na tayo pinagpapala na ng Panginoon. Alam nyo, may isa pang patotoo na isang tao nakapunta ng langit at ng impyerno. Nung siya makapunta ng langit, nakita niya ang kanyang mga pamilya.
Natuwa siya nung makita niya ang kanyang mga pamilya nasa langit na. Pero ang sabi sa kanya ng Panginoon, pupunta tayo ng impyerno. May ipapakita ako sa iyo. Nung nasa impyerno na sila, sabi ng Panginoong Yesus sa kanya, ano ang nakikita mo? Panginoon, nakakakita po ako ng napakahabang pila ng mga tao. Ano pang nakikita mo? Sila ay nakadamit na puti, pero gusgusin ang kanilang damit. At nakita ko na nakakadena ang bawat isa sa kanila. Lumalakad sila na napakahaba ng pila. Panginoon, bakit ganoon? Kanya, bakit nakita ko doon yung pamilya ko? Na lumalakad, gayong buhay pa ang aking mga pamilya. Ipinakita ko sa iyo yan. Kasi nga, habang buhay sila sa mundong iyon, sila'y namumuhay sa kasalanan. Ngayon, ang kanilang kaluluwa ay nandito na, naglalakad na papunta sa impyerno. Hiruin mo, buhay pa ang pamilya, pero ang kanilang kaluluwa ay naglalakad na sa impyerno. Ang sabi niya, umakyat ka muli. Sabihan mo ang iyong pamilya, magsisi sila sa kanilang mga kasalanan. Sabihan mo sila na manampalataya sila sa akin upang hindi na nila danasin pa ang kamatayan sa impyerno. Hindi natin alam na ang bawat pamilya pala natin o tayo mismo, isa sa naglalakad doon, isang pintuan ang dinadaanan lang nila. Kapag dumating yung time na iyon, na sila'y nasa harapan na ng pintuan, pagbukas na nila ng pintuan, yun na yung oras ng paglagot ng hininga ng isang tao dito. Yun na yung time na mapupunta sila sa impyerno. Buhay ka dito sa mundong ito. Pero ang iyong kaluluwa kapag dumating na ang panahon na nilakad na niya yung daan papunta sa impyerno, pag nagbukas na ang pintuan para sa kanya, wala nang balikan. Sabi nga ng Panginoon, may kanya-kanya tayong panahon na ibinigay sa atin ng Panginoon. Merong bata, merong matanda. Lahat tayo may kanya-kanyang panahon. Kaya nga, sa patotoo ng tao na iyon, makikita ninyo na dapat kayo mismo magliwanag. Hindi nyo alam na ang pamilya pala ninyo yung naglalakad na sa impyerno. Buhay sila ngayon, pero ang hantungan nila ay kamatayan sa impyerno. Yun ang kahantungan nila. Sabi nga ng Panginoon sa aklat ng Judah, sa Judah chapter 1 verse 23, agawin ninyo ang mga hatulan sa apoy ng paghuhukom. Agawin ninyo yung pamilya ninyo na mapupunta sa impyerno. Agawin ninyo ang mga magulang ninyo, mga kapatid ninyo na papunta sa impyerno. Tulungan nyo sila mapunta ng langit. Pagsisihan nila, ituro nyo sa kanila kung paano sila magsisi sa kanilang mga kasalanan. Sabi nga ng Panginoon sa Santiago chapter 5, 19-20, mga kapatid, kung may kapatid kayong nalilihis ng landas at may isa namang umakay sa kanya upang magsisi, sabi niya magsisi. Ito ang tandaan ninyo, sino man makapagbalik sa isang makasalanan tungo sa wastong pamumuhay ay nagliligtas ng isang kaluluwa sa kamatayan. Yan yung sinasabi doon. Habang buhay siya, ililigtas mo na siya sa kamatayan, yung kanyang kaluluwa. At makakapawi ito ng maraming kasalanan. Kung yung tao na yun ay manampalataya sa Panginoon, siya mismo magpapatotoo sa Panginoon at maraming tao sasampalataya, mababawasan yung kasalanan, mababawasan yung mga taong papunta ng impyerno. Kayo mismo ang gagamitin ng Panginoon bilang instrumento sa pag-akay sa inyong mga kapatid, mga magulang, mga anak sa pananampalataya. Pero huwag kayo ang dahilan ng pagpunta nila sa impyerno. Isipin niyo mabuti. Kinakailangan kayo mismo ang mag-ilaw. Ano man ang mangyari, ano man ang mga pagsubok na yan, manatili kayo sa ilaw. Kahit napakalakas ng hangin, panatiliin ninyo yung kandila na nag-iilaw. Kahit mahaba pa ang kandila kapag namatay ang ilaw, wala na itong kabuluhan. Wala nang liwanag. Kaya nga manatili kayo sa liwanag. Panatiliin nyo sa ang inyong sarili sa Panginoon. Mga kapatid, sabi ng Panginoon, kung babasahin natin yung aklat ng Pahayag, chapter 2, verse 4-5. Pag-igiin mo yung pag-ibig. Gawin mo yung mga dati mong ginagawa. Yung dati mong ginagawa nung time na tanggapin mo ang Panginoon, kung dati,
nagbabible ka, napakainit mo sa pananalangin. Kung dati umiyak ka pa sa pananalangin mo, pero ngayon wala na. Kundi na yung ilaw mo. Sabi ng Panginoon, pupunta ako sa iyo at papatayin ko ang ilawan mo. Kapag pinatay ng Panginoon ang ilawan na yun, yun na yung time na tayo mapupunta ng impyerno. Kaya hanggat, sabi ng Panginoon, hanggat nananatili ang ilawan mo, pag-ilawan mo, pag-ilawan mo ang iyong ilaw, manatili ka sa ilaw. Nang sa gayon, magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Kapatid, alalahanin natin, yung mga pamilya natin, hindi natin alam kung kailan kukunin ng Panginoon. Itong patutuo ko sa inyo, patungkol sa, habang ako'y nagdarasal, ipinakita ng Panginoon sa akin, napakalawak na palayan. Pero ang palayan na yun, sa bawat palayan na yun, iba-iba ang palay. May palay na kulay ginto, may palay na kulay tanso, may palay na kulay kahoy, may palay na natural na palay. Ipinakita sa akin ng Panginoon, iba't ibang klaseng palay. Iba't ibang kaluluwa, iba't ibang klase ng pananampalataya ang ipinakita sa akin ng Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, sa huling araw, dadalisahin ang bawat isa. Dadaan sa apoy ang bawat isa. Kung ang ginto ay dinalisay, mananatili ito sa ginto. Kung ang pila ay sunugin, mananatili ito sa pila. Pero ang kahoy kapag sinunog, ito'y magiging abo. Panahon na. Malapit na dumating ang pag-uukom. Malapit na ang pag-uukom. Kapag dumating ang pag-uukom at tayo ay isang palay lang at hindi tayo ginto, kapag tayo dinalisay, mapupunta tayo sa impyerno. Kaya nga panatiliin ninyo ang inyong ilaw. Habang kayo nananatili sa mundong ito, makahikayat kayo ng isang mananampalataya. Maging instrumento kayo ng kaliwanagan. Ang tunay na nasa liwanag, ito lang ang sasabihin mo sa inyo, ang tunay na nasa liwanag, yung tao na magdadala ng kaluluwa kay Kristo. Yun yung tunay na nasa liwanag. Pero yung nasa kadiliman, yung tao na nagdadala ng kaluluwa sa impyerno. Yun yung tunay na nasa kadiliman. Pumili kayo. Hanggat nabubuhay kayo, liwanag o kadiliman. Kaya mga kapatid, itong oras na ito, tayo magdasal sa harapan ng ating Panginoon. Ipagdasal natin sa harapan ng ating Panginoon. Kung tayo man ay namuhay sa liwanag o sa kadiliman, isipin natin mabuti. Ipagdasal natin sa ating Panginoon at pagsisihan lahat ng ating mga kasalanan. Isipin natin,